Spartans Worldwide po, yan po yung company po natin, pangalan ng company po natin, no? So, unang ang thinking kasi ng iba, pag sinabing Spartans, di ba? Minsan, ang thinking ng pagbago ka, chinelas, tama? Tapos, syempre, pag ano ka naman, pag mahilig ka sa movie, ang thinking mo is yung movie, no? Pero good thing po niyan, dito kay Spartans Worldwide po, ito po ay develop one of the most, di ba? Ayan. So, ang pangalan po kasi ng system po natin ay Leonidas, no? So, nakano po yan. Kung familiar kayo sa movie na Spartans 300, so si King Leonidas po, yan po ay the Greek freak, no? Yung pinakamalupit na warrior po, alam mo yun, sa Spartans na mga sundalo, diba, mga warrior, okay? So, ganun po naka-design po yung negosyo po natin. Ibig sabihin, kapag naka-Leonidas account ka, Leonidas system ka, so, ngayon, kumbaga yung negosyo mo is pasok na pasok po ngayon sa trend po ngayon. Okay? Ito yung bagong normal ngayon, nasa trend po ngayon is nasa online, no? So, yan po yung ating Leonidas system po. Ang tawag po ng system po natin is Leonidas. Okay? Okay, so ngayon, syempre, ngayon po ay nung nag-franchise ka, unang-unang binigay sa iyo is yung username and password. Tama po ba? So, binigyan ka ng username and password. Ayan. So, ngayon, sa ngayon pong available po natin ay website. So, gagawin po natin is maglalagin po tayo sa website. So, yung binigay po sa inyo na username at saka temporary password, yun po yung gagamitin mo, okay, para makapag-open ka sa ating system. So, gagawin po muna, kahit anong device po yan na meron kang available po dyan, kung meron kang cellphone, laptop or desktop man yan, or naka-iPhone ka, yung system po natin, pwede po yan sa iPhone, no? So, gagawin mo lang po, punta ka lang sa website, diba? So, kung anong available yun, so, kung sa Apple, I think nasa Safari, tama po ba? So, kung naka-Android ka naman, o naka-desktop ka, punta ka lang sa Google, tapos i-type niyo po yung spartansworldwide.org. Okay? So, yan po yung ano natin, spartansworldwide.org. Okay? Na kung saan, yan po yung lalabas mo once na ma-type mo na po yan. Okay? So, dito, may makikita ka po dyan na sign in, no? So, dahil nga ikaw po ay franchisee ka na, kasi automatic na registered ka naman na, automatic po, ilalagay mo na po dyan yung unique username mo na binigay mo dun sa sponsor mo para ma-encode ka, ma-register ka. Okay? So, yan, lagay mo na po yung username niyo po dyan. Then sa baba is yung iyong password. Okay? So, kung first time mo mag-login, temporary password po yung binibigay sa'yo, no? So, napapalitan ng mamay, pag-usapan natin kung paano siya papalitan. Okay? Then, click mo lang po yung sign in. No? So, then, pag-click mo lang sign in, so automatic papasok ka na po doon. So, kung ikaw naman, nakalimutan mo yung password dahil syempre, nagbabalik ka, di ba? Medyo matagal kang, yung mga luma na kung saan is, kumbaga nagano sila, no? Nagbakasyon, ayan. So, syempre, kung nakalimutan mo yung password, sobrang dami mong iniisip. Kaya, sa mga nandito po ngayon, dahil ka po ay negosyante na, so dapat nagsusulat po talaga tayo. Okay, doon mo pupusulat yung lahat ng mga details mo sa negosyo para hindi mo makalimutan, di ba? Kasi ang negosyo po ay ikaw po mismo gagawa po nito. Okay, yung sponsor nyo po ay guide lang po yan. Pero syempre, dahil ito yung system mo, negosyo mo to, ang kapangalan sa'yo, so ikaw talaga is meron kang responsibility mo po yan na gawin yung business mo, no? So, yan. Kung nakalimutan mo yung password, click mo lang po yung forgot password. So, huwag kayong matakot kung nakalimutan mo yung password kasi sobrang dami nating mga social media account, diba? Ang dami ng mga password na minsan nakakalimutan talaga natin. Kaya, lahat ng mga important details, sinusulat po talaga natin yan. Okay? Lalo dito sa negosyo po natin. Okay? So, ngayon, kung nakalimutan mo yung password, so, wag mong makakalimutan ang iyong email, di ba? Yan yung pinakamalaga sa lahat. Yung email na ginamit pang-registered sa account mo, okay? At saka yung naka-registered na mismo sa system, yung na-verified. Okay? So, gagawin mo lang is, input mo lang po yung valid email, yung nagagamit mo na email. Sabi nga nila, di ba? Pag ginawa mo itong negosyo na to, yung pinaka-important sa atin, ito yung mga details na to, no? Yung username, password, saka yung email. Kasi bakit? Yung cellphone po natin, yung sama natin gagamit, nakalagay yung email. Kapag nawala po yan, okay? So, ma-retrieve mo pa yung account mo kasi nandun yung email. Kumbaga, yung email is hindi mo nakalimutan yung password. Kaya, kailangan is, kabisado mo po yung email mo tsaka yung password ng email mo. Okay? Para patis, masira man yung device na ginamit mo, is hindi malalagin mo po siya kasi nandun po yan, magsisend sa email po natin lahat ng mga sagot no, sa mga concern po natin sa system po natin. Okay? So, yan. Input mo lang po yung email po dyan.
So after po niyan, yan po yung lalabas, no? Magsisend po yan sa inyong email. Okay? Kasi ang ginawa po natin, gusto natin mag-forgot password dahil nakalimutan natin yung password po natin. Okay? So hanapin nyo lang po yung no reply na mag-email po sa inyo. Tapos may greetings po yan. So basahin nyo po yan. Then click mo lang po yung nakalagay dyan na receipt password. Okay? Ayan. So may expiration po yan ng 60 minutes lang po yan. So kapag hindi mo siya na-click ng reset, mag-expire po yun. So, ulitin mo lang po yun. Okay? So, kumbaga, mag-forgot password ka lang ulit. Okay? Kasi minsan, hanap ka ng hanap dun sa email, hindi pala yung email nakalagin po dun. Kung ikaw yung maraming email dyan sa naka-register sa cellphone mo. So, double check mo lang din po. Okay? Ayan. So, huwag pangunahan agad ng init ng ulo, di ba? So, dapat maging ano po tayo sa hanapin natin yung solusyon. Ayan. So, after po nyan, after mo maklik yung reset password, yan po yung lalabas. Okay? Ibig sabihin, i-type mo na ngayon dyan yung bagong password mo. Okay? So, yan, password. Na kung saan, pag tinype mo yung password mo po dyan, make sure na sinusulat mo na po yan. Di ba? So, wag na wag mong kakalimutan yan. So, kapag nag-type ka po ng password, no, dapat merong capital letter, small letter, tsaka number and special character. Okay? So, after po nyan, so, lalabas na po dyan na password has been successfully reset. No? So, reset na po yung password mo. So, dahil na-reset na yung password mo, okay, lagi na po ulit tayo dito. So, paano yung kapag nakalimutan yung username mo? Oh, patay tayo dyan, di ba? So, syempre, dapat tandaan mo talaga yung username mo. Okay? Kasi yung negosyo po natin, lifetime, ha? So, kahit na ikaw po ay naging busy, di ba? So, pinasok mo na to. So, laan mo siya ng time. Okay? So, dapat huwag mo kalimutan yung username mo. Dapat isinisave mo po talaga yan, sinusulat mo. Di kaya i-print mo dyan, i-laminate mo sa bahay para di talaga makalimutan yung mga importante dito sa negosyo mo. Tama ba? So, username, then yung password na pinalit mo na bago. After po nyan, click mo lang po yung sign in. Okay na? Oh, masyado ba ako mabilis mga plan or mag-ano lang chat lang kayo kung nasusundan nyo ako Ayan. Then, click mo lang po yung sign in. Okay, so after nyan, yan na po, nakapasok ka na sa inyong system. Okay? So, yan po yung unang lalabas no, kapag pumasok ka sa system. Kung bago ka, kung bagong as in, bagong login ka lang talaga, ayan. So, may makikita ka dyan na to finalize your registration, kindly provide, okay, necessary information by completing all required fields, no? So, kahit yung email na binigay mo po doon is, yung mga ibang details mo po doon ay pwede mo pang palitan, okay? Yung mga email, number, mga ganyan. Pero, syempre, sa mga sponsor po natin dyan na nag-i-encode po, na make sure lang po, no, i-double check nyo rin po yung email po nila. Kasi if ever magkaroon ng case na hindi makapag-login, sa email po din kasi yon magsisend, di ba? So, okay? So, ngayon, nakapasok mo na, gagawin mo lang po, i-okay mo lang po yan. Okay, so lalabas din po yung ating announcement po dyan. So, kada login nyo po, lalabas po yung announcement po natin. So, makikita natin yung mga bagong updates, mga bagong paparating. So, basahin po natin yung mga announcement po natin. So, sabi ko nga, ngayon nagninegosyo ka na, wag natin katamaran na basahin, no, yung ating negosyo. Kasi lalo na technical yung negosyo po natin. Okay? So, lalo marami tayong mga ino-offer na business. Ayan. And gagawin mo lang, i-close and hide mo lang po yan para hindi siya pabalik-balik na magpa-pop up. Okay? So then, yan na po yung lalabas. Okay? So makikita po natin dyan. Ayan. So sa mga bago, meron ka pong free insurance, no? So sa free insurance, sa ngayon po, ang mag-claim ng free insurance is email mo lang po yung email ng company para doon ibibigay sa yung email. Okay? So abangan lang po natin yung updates kasi yung system po natin hindi po talaga 100% tapos, no? Marami pang kailangan ilalagay at idagdag sa system po natin. Kaya nakaka-excite, napaka-swerte natin dahil ganun po kaganda yung negosyo natin. Nag-a-upgrade po siya. Pinapaganda, pinapa-smooth po talaga para sa atin. Okay? So kung bago ka, meron kang free insurance. Pero ano lang po yung free insurance sa good for 7 days lang po yun. Kaya pag nang-encode ka, dapat maklaim mo na agad po yan. Kasi pag 7 days, forfeited po na. Forfeited po yun. So, sayang din naman. So, kung marami kang accounts na kinuha, so pwede mo naman ibenta yan, okay? Yung insurance na yung free sa'yo. Ayan. Then, may makita ka po dyan sa baba, yung verified email. Okay? So, verified email address. So, kapag binirify niyo po yung email address mo, para at least, yung email na yung gagamitin mo sa negosyo mo, doon na lahat magsisend, no?
kapag meron ka pong concern sa email mo na yon. Ayan. So, yan yung mga personal information po dyan. I-fill out mo lang po yan. Okay? Especially yung ating country. Kasi bakit? Si Spartans po ay palaki ng palaki ng palaki na po talaga. Okay? Ibig sabihin, magkakaroon po tayo soon ng mga top earners sa iba't ibang country, di ba? Iba't ibang mga lugar. So kung ano yung country na nakalagay mo po dyan, for example, nasa ibang bansa ka, tapos dito mo sa Pilipinas yung ginawa negosyo mo, so doon po yung lalabas yung pangalan mo. Kung top earner ka, doon po yung lalabas. For example, is sa ano ka sa Singapore, di ba? So Singapore top earner ka po doon. Okay? Kaya maging ano po tayo, careful po tayo sa pag-input ng ating ano diyan, ng ating details, no? Kasi pag na-input mo na po yan, hindi mo na agad basta-basta napapalitan. So kailangan po mag-raise ng concern sa CSR po natin. Okay? Pero syempre yung pangalan niyo po dyan, hindi po yan napapalitan. Ayan. Kung ano yung i-register doon, okay, ng sponsor mo, yun na po yun. Kung may mali dyan, so kailangan mo lang siyang i-CSR. May bayad na po yun. Kasi pag nagmali yung spelling, ganyan, di ba? Malaga po, tama po talaga yung details. Kaya nga importante is magbigay ka ng ID kapag na-encode, mag-encode sa system. Ayan. Okay, so lalo na ngayon, no, kung hindi mo pa na-edit yung countries, nakanipal po yan, di ba? Nakanipal. So, edit mo lang po yung country na po niyan. Lagay mo Philippines, kung saan ka man ngayon, kung saan ka nag-network or saan ka nakatira ngayon. Okay? Then, yung email na gagamitin mo. So, pwede mo i-double check yung email. Kung yan ba yung email ay for yan ang gagamitin mo. Kasi minsan marami sa atin may mga personal email eh. Kung ayaw mo yung gagamitin yung personal email mo, pwede kang gumawa ng email para sa negosyo mo na Spartans. Okay? So, mas maganda Gmail gagamitin mo kasi yung Yahoo is medyo, ano na po yan, medyo pawala na po yung Yahoo na yan. Kaya, Gmail po yung gagamitin po natin. Okay? Yan. Then, click mo lang po yung Save Change. Okay? So, meron din yan sa baba mga appliance na yung beneficiary. Kapag nalagay mo ng beneficiary mo, pag na-save change mo na po yan, is hindi na po yan basta-basta napapalitan. Okay? So, dapat maging ingat po tayo doon. Ayan. So, click mo lang po yung once na na-double check mo na yung email na gusto mong i-verified. Okay. So, i-click mo lang po yan is confirm. Okay. Then, punta ka lang sa email mo. Hanapin mo lang po yung nag-email na no reply. Okay. So, yan. Makikita mo dyan, verify this email. So, once na nag-verify mo na po yan, hindi mo yan na-edit or napapalitan sa mismong system. Okay. So, ano na po yan. Pag gusto mong palitan, kailangan po mag-raise yan sa ano natin. Kasi, yun nga, ikaw na mismo yan nag-allow, di ba, na i-verify yung email na yon. Kaya sabi ko nga is dapat maging ano po tayo, no? Bakit i-sure mo na talaga yun yung gagamitin mo na email. Okay? So, click mo lang po yung verified email address. So, once na verified mo na po yan, yan. So, papasok na tayo sa ating system. Okay? So, yan po. Ito po yung pinaka-front page niya sa network page po natin. Okay, so nandyan po lahat. Makikita po natin dyan yung network income, mga ganyan po. So mamaya, ano natin yan, sabat sa network naman po. Okay? So ngayon, bago tayo mag-proceed, ang kailangan po natin gawin is, lalo pag bago ka, no? Hindi ka makapag-login dyan kasi ito may lalabas po yung na error. So kailangan mo lang dyan, i-set up mo lang po yung mga nakalagay dyan ng mga services. Okay, i-click-click mo lang po yung setup na yun. Wala naman po yung wala naman pong bayad yan para mag-set up. Para activation lang po yan sa system mo. Okay? So, click-click mo lang po yung setup, ganyan. Ayan. So, your Peracle account na yun. Lahat po ng nakikita mo na setup services, i-set up mo po lahat yan. Okay? Kung minsan meron din nakalagay na hindi pa available ang load central po natin. So, kapag nag-okay na po yan siya, okay, may lalabas ulit yan na kailangan mo i-set up ulit. So, i-click mo lang po yung setup na yon. Okay? So, yan, i-click mo lang po yung okay natin dyan. And so, after nyan, so, yan na po yung ano mo, pwede ka na dyan mag-edit sa mga profile. Okay? So, yung system natin is pwede mong gawing dark mode, pwedeng light, ila-light mode mo siya. Kung ikaw po ay medyo nasisilaw sa masyadong maliwanag, pwede mo naman siyang i-dark mode. Okay? So, yan po yung pangalan mo, tapos sa baba ng pangalan mo is, nandiyan po yung dealer's ID. Okay? Yan po yung registration ID mo. Ibig sabihin po, lahat po tayo magkaiba ng dealer's ID. So, unique po yan. Kaya, dapat sinusulat niyo po yung details mo na yan. Okay? Then, ito naman po yung ating MLM dashboard, no? So, makikita po, yan po yung monitoring po ng MLM dashboard po natin. Makikita po natin dyan, kasi sa mga di nakakalaman, sa mga bago po, bagong franchise po natin, no? Kasi meron tayong non-traditional, tsaka
traditional business. Okay? So, MLM po, syempre ito yung ginagawa ng karamihan yung nag-share sila ng negosyo. Okay? So, makita po natin dyan, syempre, kung meron kang income sa network income mo, may lalabas dyan. And then, yung available income and overall income and payout release, no? So, yan. Okay, so ang gagawin natin, yan po yung sa network income mo, no? So lahat ng mga joining graphs, lahat ng mga nag-franchise, kasi binary system naman tayo eh. So dalawa lang po yan sa team left tsaka team right. Okay? So kung ikaw kung kahit bago ka, kahit hindi mo siya gagawin, hindi ka mag-network, so meron pa rin lalabas diyan, meron madadagdagan pa rin yung ano mo, yung sa kabilang side mo. Lalo na kung yung mga uplines mo or nasa taas mo is yung nag-network talaga. So tawag po doon is yung spillover. Kaya mas maganda kung gusto mo talaga maximize yung negosyo, okay? So at least nakikita mo dito kung ilan na yung nasa left mo, ilan na nasa right mo, kung moving ba, di ba? So maas mo sarili mo kung may ginawa ka ba sa business. Ayan. Okay, so yan na po yun namang ating network panel, no? So makikita natin dyan kung ilan yung total points mo, available points, nandyan po yan. Okay? Then, ito po yung monitoring income na yung sinasabi ko po sa inyo, no? Yung monitoring income. Okay? So, ngayon, i-edit po natin yung ating profile para at least maganda yung profile po natin. Okay? So, lahat ng mga hindi mo makikita dito sa ano, kasi minsan pa kapag cellphone yung gamit mo, yung pag-withdraw ng income mo po dito sa front page is hindi po niya makikita. Okay? Gagawin mo lang, punta ka lang sa menu. Nandun po yan lahat. Nandun po yan papasok. Kasi magko-compress po yan. Okay? Mag-a-adjust po yung system natin. Kaya papasok yan sa menu, yung hindi mo na makikita sa ano, sa mismong cellphone screen mo. So, ganun siya. So, gawin mo po, i-edit mo yung profile. Then, ayan na po yung profile na i-edit mo, no? So, ito na yung sabi ko na, yung kanina din, ito yung kanina, yung pagpasok pa lang, kailangan mo na siya i-edit. Okay? So, dapat dito is ano na talaga siya, nakatama yung mga ilalagay mong details na, syempre, para hindi ka na mag-raise ng concern kapag tama na yung mga details nila. Double check mo na po, wala namang ano yan, wala namang time yan na kailangan mabilis ka mag-input yan. So double check mo lang po talaga. Hindi lang double check, triple check mo po talaga. Okay? So kung makikita mo po natin dyan yung ating email, no, kung naka-verified na siya, kasi nga na-verify mo na kanina, so hindi na siya na-edit. Lalo na, pati yung ano natin, yung ating beneficiary, hindi na po yan na-edit. Okay? So makikita na verified. Yan. So, yung ating beneficiary din, once na na-okay, hindi mo na po yun mapapalitan. Yan. So, yan. So, your profile has been updated. So, proceed to set up your services. Okay? So, next naman natin, so pwede tayo mag-change password dito sa loob, lalo na sa mga bago. Kung temporary password binigay sa'yo, papalitan mo lang dito yan sa loob ng ating system. Okay? Kanina kasi sa labas, pwede mag-change password kapag nakalimutan mo, pag-forgot password ka lang. So, dito naman, papalitan mo ang yung password. So kapag nagpalit ka ng password, na-click mo yung yung change password, magsisend po yan ng email sa iyo para sa instruction. Yun yung no reply, no? Yung no reply to spartansworldwide.org, no? Ayan. So tapos basahin niyo lang po yung ano po diyan, yung instruction kung paano gagawin. Okay? Then, number 1, may nakalagay po diyan is, yan. Kopyahan niyo po yung security code. Okay? So i-copy niyo lang po yan, isulat niyo kasi yun po yung i-input niyo po doon after natin ma-click yung number 2, no? Yung click here. Yung ibig sabihin, pag yung blue na yan, clickable po yan. Okay? So, i-click mo lang po yan. Yan po yung lalabas. Okay? So, dyan, i-input mo yung security code. Tapos, yung bagong password mo. Tapos, siyempre, yung confirm password. Okay? So, ang password po natin, dapat is naka-alphanumeric, no? So, kailangan lang is merong capital letter, merong small letter, merong number, tsaka merong special character. So, tulad yung nakikita nyo sa baba, yung E, malaking big letter, yung the rest, small letter, tapos may number, tapos special character. So, pwedeng yung special character na yung at, yung asterisk, yung number, sign, mga ganyan. So, yun po yung mga special character na tinatawag. Okay? Yan. Nasusundan pa po ba? Nasusundan po ba, mga ma'am, sir? Ayan. So, after po yan, is successfully updated, no? So, pag-updated na po yung ating password. Yan. So, next natin, pwede ka rin mag-change ng PIN. Diba? So, kung bago ka naman, bagong login ka, so, kailangan mo i-set up yung PIN mo. Yan. Thank you sa nag-response. Thank you kay Ma'am Susan. Okay? So, kung bago ka,
So automatic, ikaw mismo mag-set ng PIN mo yan kasi hindi po yan kasama sa pag-register sa'yo. Ikaw mismo, ikaw lang dapat nakakalam ng PIN mo. Okay? So change PIN, kung gusto mong palitan yung PIN mo, okay? So kailangan mo lang gawin, syempre mag-sisin ulit yan dun sa information, dun sa mismong email. Kaya, lagi ko sasabi sa inyo na yung email natin is, yung ginawa mo pang binerified, dapat yun na talaga yun. Hindi mo siya nakalimutan yung password ng email mo. Di ba? Kasi lahat po ng mga information na bibigay sa iyo, mga gagawin mo, yung mga step, is-send po yan through email na naka-registered sa system mo. Okay? Ayan. So, gawin mo lang ulit, copy mo lang ulit yung security code, tapos i-click mo lang po yun. Number 2, na yung blue na yan, yung click here, no? So, lalabas ulit dyan, na ganyan din po. Okay? So, input mo lang ulit yung security code, tapos yung bagong PIN code mo, tsaka yung confirm PIN code. Okay? So, iwasan po natin gamitin yung 1, 2, 3, 4 na PIN code, at saka 4, 3, 2, 1, okay, na yung PIN. Okay? Kahit pag yan yung ginamit mo, hindi po yan gagana. Okay? At naka-auto ano po yan, auto-detect po yan ng system po natin pag yan ginamit mo. Okay? So make sure lang na unique yung PIN code mo, tapos natatandaan mo talaga. Eh, mas maganda is nasusulat mo. Sagana po siya. Kaya mahalaga nagsusulat po. Then, submit mo lang po yan. So, yan na po yan. No? Kumbaga, update na po yung PIN code. Okay, so next naman natin, pwede tayo maglagay ng profile picture sa system po natin. Di ba? Napakaganda, parang Facebook lang. Okay? So, click mo lang po yung profile mo. Kung may nakikita ka ganyan yung lumabas, di ba? So, configure your services before utilizing the portal. So, ibig sabihin, meron kang hindi na set up sa mga services. So, yan po yung makikita mo. Hindi ka pa makapag-proceed yan. So, kailangan mo lang gawin, i-set up mo lang po siya. Okay, set up mo lang po. For example, yung hotel natin is live na. Eh, dati hindi pa siya live, di ba? So, kailangan mo yung set up. Click mo lang ulit yung set up, di ba? So, click mo lang naman yun. Wala namang problema. Para activate lang po yun sa mismong account mo. Okay? So now, mag-upload tayo ng ating image. So sa image po natin, kailangan mukha mo po dyan, ha? Kasi maganda, siyempre, may-ari ng negosyo mo, pwede mo pang market po yun, di ba? Kasi makikita ng kaibigan mo, napakaganda negosyo mo, di ba yung mukha mo, yung pangalan mo, diba? So, baka sabihin mo sa akin, so Judy, pwede ba yung plus ko ilagay na profile dyan para motivate akong buksan? O ganun. So, dapat mukha mo po talaga, okay? So, yun, kahit wag yung mga keep up na mukha, dapat mukha mo po. Yan, sample lang naman po yung profile na nilagay ko po dyan, ha? Itong, ang PowerPoint natin ay isa na lang po. Hindi pa naman ito official. Okay? So, click mo lang po yung open, kung alin yung gusto mong i-profile. So make sure lang yung ang profile po natin is ang allow lang po ay 3 MB, no? Below. Okay? So, syempre may mga cellphone kasi ngayon mataas yung resolution. So gagawin mo lang po, i-screenshot mo muna yung picture mo, i-crop mo lang tapos bago mo siya i-upload as a profile. Okay? Yan. So after po niyan, click mo lang po yung open. Then, yan. So, sure ka ba sa profile na ilalagay mo? Siyempre, kung sure na, click mo lang po yung upload. Then, yan, your profile picture has been updated. So, updated na po yung profile mo. Ayan. So, next naman po natin, syempre, ito naman po yung ating online form, no? Invitation form. So, ibig sabihin, lalo na kung ginagawa mo, nag-share ka ng business, so pwede mong doon pa-fill upin yung kliyente mo pag napapasok mo sa SBO at gusto namang franchise, di ba? Pwede po doon. Okay? And click mo lang po yan, automatic na po makaka-copy-paste po na po yun, no? Yung link na po na yon. Okay? So, yung link mo natin, kung gusto mo makita kung ano laman ng link natin, so yan po yung makikita, no? So, kinukuha lang po yung, yung information ng kliyente mo na mag-fill out po dyan. Okay? So, then, dito po yan sa menu, di ba? Nasa menu po yung po nun, yung invitation. Nandun po makita lahat ng mga nag-fill out sa iyo. So, nandiyan po yan sa menu, sa pinakababa nandun po yan. Okay? So, ano ba yung kahalaga ng na yung online form na yan? Siyempre, kasi di naman po lahat ng mga presenta natin is mag-franchise kagad. Yung iba, siyempre, kailangan natin follow up. At least ikaw na-remind ka na itong tao na to, is kailangan pa nang i-follow up kasi nagustuhan na yung negosyo. Okay, para pag nagkaroon man ng nag-requirement sa iba, nakalimutan ka, di mo na follow up. So, sa'yo pa rin mapunta yun kasi ikaw yung una nag-inform sa kanya sa negosyo. Okay? So, yun po, mahalaga po yun. Papilatin mo yung yung guest mo para sa'yo talaga yung kapag nag-franchise. Pag nakalimutan. Kasi, di ba, ang daming
franchise ni Spartans, di ba? Kung gusto niyo namang negosyo, tapos nakalimutan ka niya kasi di mo na follow up. Okay, so maalala na nandun pala sa iyo na ikaw pala nag-inform sa kanya. So, ganun po siya. Okay, then the next naman po natin yung sub-account, no? Kung ikaw po ay naka-multiple accounts, di ba? So, kailangan naka-sub-account po yung mga account mo. Kasi bakit? Kasi po, every month po is nagkakaroon na tayo ng top performer, top earners. So, lahat ng mga account mo is makikita agad doon, no? So, ibig sabihin, matututal kung magkano ini-income mo doon. Kapag hindi po naka-sub account, di ba? So, possible yung ibang ano mo, hindi maka-count na income. Diba? So, mahalaga po naka-sub account. Saka madali po, maganda naka-sub account kasi laging baga switch ka na lang sa mga account mo. Ayan. So, ito po yung ating pag nag-ano po tayo, kumbaga sub account. So, yan po yung itsura niya. Okay? Yan. So, gagawin mo lang po sa sub account, syempre, sa request, yan, click request, then click mo lang po yung add sub account. Okay? So, after po niyan, pag nag-sub account po tayo, yung pinaka-main account po yung lalagyan po natin. Okay? So, then, sa sub account po, syempre, input mo yung username, yung gusto mong i-add. For example, yung una mong account is, pangalan natin, sabihin natin Juan. Okay? Tapos ang gusto mong i-sub account is yung Juan02, mga ganon. So, yan po ito-time mo po dyan, no? Yung gusto mong i-sub account. Okay? Tapos yung PIN code. Yung PIN code mo is yung PIN code na mismo pinaka-main account mo na ginagamit na pag-sub account. Okay? Tapos yung password ng gusto mong i-sub account. Okay? So, malinaw ba? Nagigits po ba yung yung sinasabi ko po? Then, after po niyan, ayan, click mo lang po yung send request. Okay? So, after po niyan, yung request send na po, yung gagawin mo lang po is, puntahan mo, mag-login ka muna dun sa pangalawang account mo, tapos dun mo siya i-accept. Okay? So, yan po yung mga itsura niya. So, makikita na lahat ng mga accounts mo. So, kung naka-single account ka, hindi mo naman siya kailangan ito, wala naman yung sub account, tama? So, kung ikaw po ay naka-multiple accounts lang po, mga clients. Ayan. So, then, login na po. Baka switch ka na lang. Okay? Okay, so ito naman yung ating network income. Okay, cut off po tayo every Tuesday, ay Monday ng 12:59, mga ganyan. So, lahat ng mga kinita mo ngayong week na to, for example, Tuesday to Monday, okay? So, yung kinikita mo po doon, bababa po yun, mapupunta po yun sa available. Okay, mapupunta po yan sa available. So, pwede lang po natin yan i-claim or i-transfer, di ba? Pwedeng cheque, pwedeng is-wallet. Tuwing Tuesday lang po. Okay, approve po yan every Friday. Kaya, syempre, wag mong kalimutan na mag-click, di ba? Mag-click ng income mo. Okay? So, pag ibang araw, for example, di mo na-click na yung Tuesday, tapos Wednesday na kinabukasan, so, next Tuesday mo na makiklik po yan. Okay? Ma-check or ma-wallet. Okay, nagigits po ba? Yan. Okay, so next naman po natin, yan po yung withdraw money, no? So, hindi po siya nagkiklik ha kapag wala ka pong income dyan. Diba? So, 500 po yung pinaka-minimum para maklik po yan. Okay, so thank you, Ma'am Susan. Ayan, so sa pag-click po ng income po natin is minimum 500. Kaya kung ang income mo ay 1,000, so isagad mo ng i-click mo yan. Huwag mo nang tirahan ng 400 kasi di mo makuha yan pag di naka-minimum 500. So, malinaw pa tayo doon? So, dapat is, ubusin mo na agad pag-click, huwag ka na magtira ng below 500, ha? So, yon. Pwede mo naman i-stack yun sa wallet mo kung di mo gagamitin. Okay? Hindi kaya i-check mo para yung check pwede mo naman di mo na magamit yan ng ilang araw, di ba? So, saka mo napapalitan. Para at least, in case na gusto mo na, di ba, gusto mo papalitan, so, meron ng check So, ganun po siya. Okay? So, next naman natin, punta na tayo sa ating mga services. So, dito na tayo sa services, mga upline, ha? So, click mo lang po yung services. Hanapin mo lang po yan. Ito yung pinaka-front page po natin. Makikita po natin yung ating services po dyan. After nyan, so, i-click natin yung is-wallet. So, yan po yung services, no? Yung hotel booking, ganyan, ticketing. So, punta mo sa ating is-wallet. So, dito kailangan mo mag-type yung PIN code mo. Okay? Ito yung PIN code na sinasabi ko sa inyo na ikaw po yung magsisitap po niyan.
Tama? So, additional security po kasi yan mga apply. Okay? So, mga ilang seconds lang naman yan, paglagay ka ng PIN ko, 4 lang naman yan. So, para makapasok ka, para in case malaman man ng partner mo or kaibigan mo yung username at password mo, is hindi pa rin niya makukuha yung laman ng account mo kasi may PIN code. Okay? Ayan, type mo lang po yung PIN code na personal PIN code mo, na ikaw lang yung nakakaalam ng PIN code mo na yan. Ayan. So, ito po yung is-wallet po natin. So, ibig sabihin, kapag yung laman ng account mo na sa is-wallet is hindi mo pa yan magagamit sa mga transaction kasi nasa is-wallet pa lang. Okay? So, para at least malinaw po tayo. Di ba, nagpa-fund ka, tapos ako punta sa is-wallet. So, hindi pa yan magagamit sa mga services na gusto mong i-transact. So, yan. Gagawin mo lang, syempre, mamaya, yan yung exchange po yun. So, yan po yung total balance ng is-wallet mo. So, syempre, hindi ka po makapag-transact kapag walang pondo yung account mo. Tama? So, pinupunduhan po yan, ha? Para makapag-transact po tayo. Pero, I suggest po sa mga bago, tama yan, inaaral mo muna, i-explore mo muna. Okay? Aralin mo muna, i-familiarize mo muna yung system para maiwasan mo yung pagkakamali, human error. Kasi karamihan sa atin, sobrang excited natin mag-transact, tama? Nag-franchise tayo kasi gusto natin mag-transact agad. Pero syempre, ang tip lang po namin, kasi marami na po naka-experience yan dito, na excited lang, gusto agad mag-transact, okay, wala namang problema po doon. So, kumbaga, iniwasan lang natin is, syempre, yung human error. Kasi yun po yung karamihan na pagkakamali dito, yung human error. Okay? Kasi meron kami dito sa mga business partner namin, ayan, excited siya mag-transact, okay? So, ang ginawa niya, dahil hindi mo yun in-explore yung system, okay, nag-search ng flight, tapos meron pondo yung ticketing niya, nabook niya ngayon. Okay? Dahil nabook niya na ngayon, okay, so sayang, di ba? Ay, pangalan niya, one day. Okay, so yan po yung sa mga hindi mo na inaral, baga hindi mo na pinapalmerize. Kaya ikaw, nandito ngayon, nakikinig ka, tama po yan, no? So, explore mo muna, after ng ito, explore mo muna, try mo kung kaya mo na, tingin mo, nakapag-explore ka na, magtanong-tanong ka sa sponsor mo, sa group mo, okay? Then, unti-unti mo na siyang punduhan. Okay, so yan po yung wallet po natin. Makikita natin yan yung wallet balance mo. So, next naman is ito naman po, yung wallet dashboard. So, makikita natin dyan yung withdraw. So, pwede natin ilabas yung wallet, kumbaga wallet to wallet. Okay, so kung meron kang kaibigan na kailangan agad na mabilis ng pondo, so ask mo lang po yung business partner mo kasi pwede tayo mag-transfer ng wallet to wallet. Okay? Ayan. So, yan po yung withdraw po natin na, kumbaga yung is-wallet mo. So, kung gusto mo matry yung is-wallet, kung gumagana ba siya, pwede mong isend sa akin. Okay? De, joke lang. So, is-wallet, pwedeng checky po yan, no? So, input mo lang po yan dyan. Ayan. So, pag sa withdraw pala po, pag gusto mong ilabas yung, yung laman ng is-wallet mo. Okay? So, naka-checky pa lang po yan. Ang send money naman, ito po yung sa DID, no? So, dito pa nag-send tayo ng fund sa ibang business partner natin pag gusto nila. Okay? O di kaya, may nagpasin sa'yo, tapos mayroong Spartans doon sa area. For example, dito nasa Quezon City ka, tapos mayroong kukuha, kiklaim doon sa Talavera, dahil mayroong satellite doon. So, pwede ka mag-send doon. At doon nila i-claim. Okay? Ayan. So, yan, fund transfer. Fund po yan. Mabilis lang po yan, no? So, lahat ng mga transaction natin, meron po yung reports or may record po yan. So, yan. Pag sa wallet ka nag-transact, so dyan po yung reports po natin. Okay? So, makita natin na complete, mga ganyan. Okay? So, actually, pwede mong, kung lagi kang nagsisend ng wallet doon sa DID na yon, pwede mong ilagay dyan as a favorite, no? Na para automatic na siya, nakapin na siya. Then, next naman po natin is deposit. Okay, dito naman tayo sa pagpapan. Okay, so sa funding po natin, syempre, sabi ko nga, hindi tayo makapag-transact kapag walang pundo yung account po natin. Okay, so paano ba mag-fund? Okay, unang gagawin mo, pwede tayo mag-fund through bank deposit, pwedeng bank transfer, pwedeng 7-Eleven. Ayan, so meron tayong bangko for funding. Ano yung bangko na yun? Hingin nyo na lang po sa sponsor nyo po, no? So, magkaiba po yung bangko na for franchise, magkaiba din po yung bangko ng pang-funding. Yung funding, magkasama doon pag bumili ka ng flyers, ganyan. Okay? Kasi bakit? Kapag nagkamali ka po ng send, may charge po yun na 300.
Okay? So, dapat is double check mo itong bank na ba to is for funding or for franchise. Okay? So, unang gagawin mo, ayan, ang unang gagawin niyo po mga appliance, no? Kung gagawin mo is mag-fund ka through bank deposit. For example, nasa area mo merong Union Bank dyan. Okay, punta ka muna sa bangko, bank deposit. Okay, kasi doon ka po mag-send ng transfer. Okay? So, tapos, sulat mo po doon yung ano, doon, kung saan mo si-send, sa mismong bank ni Spartans. Okay? Then, after po niyan, picturean nyo po yung receipt. Okay? Kasi yun po yung gagamitin natin dito sa pag-upload sa system. Okay, malinaw. Ang importante dyan, dapat malinaw yung picture, malinaw yung reference number, yung time and date na deposit, time and date, di ba? Bisaya. Ayan. So, dapat yung pinakamalaki, tapos yung amount. Okay? Yun po yung pinaka-importante. Kapag wala po yun, hindi po yan magpo-proceed ang yung funding. Kasi bakit? Check po yan ng accounting po natin, ibabangga po yan doon. No? Kasi ang dami po nagpa-fund. Kaya, importante yung details po natin. Okay? So, yon. Tapos, kung gusto mo na, kapag gamit mo naman GCash to bank ni Spartan, GCash to Union Bank, okay? So, gagawin mo, punta ka sa GCash mo, then doon ka mag-send ng transfer. Through bank ni Spartans. Okay, so after nyan, kunin mo o i-save mo ang resibo andun sa email na sinend. Okay, yung gagamitin mo. Kasi minsan, doon sa mismong system ng GCash, lalo GCash ngayon is lagi nagkakaroon ng error. Tama po ba? Nakaka-encounter po ba ng ganon? Okay, ang kukunin mo na details o na resibo is sa mismong email mo. Okay, kaya mas maganda kapag nag-transfer ka is samahan mo ng email para mag-send ng resibo po doon. Kasi nandun po yung complete details. Nandun yung reference, nandun yung time and date, di ba? Okay, tapos kasi may mga bank transfer na na walang time and date sa mismong resibo sa mismong app nila 'di ba? So lalo yung Security Bank, nasa email po talaga. Nagigits po ba? Nagigits po ba yung point? Okay, so doon po, bago ka pumunta dito sa e-wallet, saka mag-process ng funding. Okay, ngayon kasi sa 7-Eleven naman, ayan, sa 7-Eleven naman, syempre punta ka na sa 7-Eleven, pa po yung 7-Eleven sa inyo. Okay? So sa 7-Eleven po may convenient fee po sila doon na 20. For example, yung diniposit na tawag dito, na fund mo is 10,000. So, babawasan nila ng 20 po yun. So, ang i-input mo po dito sa system natin is i-release mo yung 20. Okay? Pero yung mga nasa bank transfer, yung charge, GCash ang charge na 15, huwag niyo pong isama dito sa amount. Tama po ba? Kung magkano lang po yung sinend, for example, 1,000, ang mababawa sa GCash mo, 1,015. Pero ang ilalagay mo dito sa funding, sa amount, is 1,000. Okay? So ito, dito na tayo. Okay, okay na, malinaw na yung meron ng time and date, di ba? Meron ng time and date, may reference number na yung yung resibo na sinindan mo. Saka ka pumunta dito sa mismong pag-process na sa pagpondo. Okay? So makikita po natin diyan, siyempre kung nasa bank yan, type mo yung bank, then sa dito naman i-upload mo yung resibo. Okay, yung resibo na nakuha mo sa email tsaka doon sa binigay sa bangko. Okay? Ayan. So, ito tip lang din po, no? Tip lang din po sa mga nagpo-pondo ha. So, huwag kayong magpondo kapag rush. Ibig sabihin, kailangan na kailangan nyo. Kasi bakit? Hindi po yan real time yung funding natin. Diba? Sabihin mo sa akin, akala ko ba real time yung system natin? Real time yung mga transaction natin. Pero po funding po kasi tao po mismo nag-check po niyan. Diba? Ibini-verify po yan sa accounting. Okay, kaya usually kapag nag-fund ka ng alas 8, papasok po yan ng alas 2, di ba? So, depende lang po 'yun sa dami ng fund. Kasi naka-queue po 'yan. Okay? Kaya I suggest po mag-fund ka, wag ka mag-fund ng holiday. Lalo ngayon sa November, merong long weekend, no? So kaya mag-fund ka na ahead of time. Okay? Pwede naman, 'di ba? Kasi pwede mo naman tanungin yung ang ating satellite. Okay? Yan sa Talavera kasi siyempre kung meron nagpa-fund sila kasi usually nagpa-fund po yung mga satellite natin. Pwede tanungin kung nagpa-fund sila kasi doon is real time po yung natin sa over the counter po yun. Okay? Kung gusto mo naman real time mabilisan dito sa office. Okay? Pero magandang bagay sa pag nag-fund tayo sa online.
wala po yung charge. Pag sa office po, 25 po yung charge sa over the counter. Pero real time naman po yun. Papasok naman po kagad. Okay? So ngayon, dito na tayo. I-upload mo na ngayon yung resibo, no? Okay, yung merong ito tandaan niyo lang ha. Malinaw yung amount, yung tawag dito, yung reference, yung time and date ng deposit. Okay? So mas maganda mga apply, for example, nag-fund ka ng 10,000. So pwede mong sobrahan para at least kasi marami nag-fund ng 10,000 eh. 'Di ba? Pwede mo sobrahan ng 10,005, 'di ba? Mga ganon. Okay? Yan. So next naman natin, so input mo yung reference number. Dapat match po yan dun sa resibo mo. So bago ka magano, dapat sinusulat mo muna yung reference para at least mabilis ka mag-type ko dyan. Okay? So then, dito sa purpose natin, for reference lang naman po yan. So kahit ano yan, for ticketing or wallet, so lagay mo dyan. Okay? Kahit lagay mo ticketing yan, di naman mapunta sa ticketing po yan. Mapupunta naman po yan sa wallet mo pa ulit. Okay? So then, yan, yung date and time, no? So, ito yung sabi ko sa inyo, dapat is tugma dun sa in-upload mo. Baka mamaya is yung nilagay mo na date dyan, di ba, is iba dun sa in-upload mo. Hindi yung magpo-proceed. Magkano po yun? Magka-cancel po yun. Then yung amount. Okay, kung magkano yung amount dun sa mismo sinend mo, so dapat sakto lang din po yan. Okay? Tapos, click mo na yung send, tapos fund transfer. Okay, so antayin mo lang po yan, ma-verify. So, yan po yung deposit na ano mo, yung ibig sabihin, pag na-complete na po yan, yan po yung lalabas. Okay? So, may status po yun. Kapag nag-cancel naman po, so click mo lang po yung cancel, may lalabas doon na guide kung anong gagawin mo. Okay? For example, nakalagay doon is walang time and date. So, hindi talaga siya magpo-proceed. Okay, minsan naman, malabo, blurred. So, hindi siya magpo-proceed. So, kailangan malinaw talaga para hindi ka na-hassle mo pa mag-process ulit. So kapag nangyari naman ganun, gagawin mo lang ulit is kung ano yung hiningi ng ng accounting natin. Okay, so gagawin mo lang po. For example, like kailangan ng malinaw na reference. So, kailangan malinaw na. Okay, bago may upload. So kapag nag-process ka, siyempre pag inulit mo po 'yon, may lalabas po doon na kumbaga gamit na, yung reference number is invalid, mga ganyan. So gagawin mo lang, i-type mo lang yung reprocess na words, di ba? Bago yung reference number. Baka nagigits po ba? Na malinaw po, malinaw. So, gano'n lang po siya, no? Type mo reprocess, yung spelling ng mamaya mali pa rin yung spelling ng reprocess, di ba? So, reprocess, no? So, i-type mo lang po yan. Tapos, saka mo isunod yung reference, no? Doon sa mismong reference dito sa system na in-upload mo. Okay? So, yan. So, next naman po natin, dito sa exchange. So, ito na siya. Thank you, Ma'am Susan. Thank you. So, sa exchange po, ito yung sasabi ko, hindi naman ibig sabihin na nandito na yung wallet mo, pag okay na, successful na, nandiyan na yung amount ng pinundo mo, okay? So, hindi ka pa makapag-transact yan sa mga service natin kasi kailangan mo nang i-exchange. So, ibig sabihin, kailangan mo mong ilipat, okay? Ilipat po muna sa mga services. Okay, so dito, ayan. For example, kasi magkakaibang ano po yan eh, magkakaibang panel po ng yung mga services po natin. Tama? So, magkasama yung ticketing at saka yung hotel. Sa ngayon po, separate sila. Pero ano po yan? Okay? Tapos yung ano naman po, yung loading, yung bills payment, ayan. Tapos yung bank transfer is magkasama po yon. Okay? So, yung C7, separate din po yon. So, for example, meron kang transaction sa bills payment o sa loading sa sa mga bank transfer. So, ilalagay mo lang po dyan, then mo ilagay sa exchange money. Doon mo isi-send. Wala pong charge po yan, ha. Sisend mo, ililipat mo lang po yan. Okay? Para ma-chop-chop mo yung mga transaction mo. Bakit may ganon? Kasi, ang negosyo po natin ay nag-a-upgrade po siya. Okay? So, ibig sabihin, pag mayroong inayos sa ticketing, may dinagdag, so hindi makapiktuhan yung mga ibang services natin. So, ganun po siya. So, ganun pa, pinapalakpakan yan. Okay? So, after nyan, may napili ka na for ticketing ba yung pinundo mo, doon mo lagay deposit na exchange, lagay mo lang ticketing po dyan. So, papasok po doon yung fund. Okay? Malilipat po yung sa ticketing. So, depende po yan kung magkano ilalagay mo dyan. Wala naman pong walang minimum po yan. So, ayan siya. Sa Perakel, mga ganyan. Okay? So, ngayon, yan na po yung mga services natin. Okay? So, pupunta na tayo sa ating ayan, services dashboard. Okay?
So, kapag pumasok ka po, pag naglagin ka po sa mga services, is mag-input mo lang yung ulit yung PIN code mo baka pumasok po doon. Okay? Ayan. So, nandito tayo sa magkasama yung loading tsaka yung first payment. So, dito na yung malilipat, no? So, malilipat po yun sa balance pag dito mo transfer yung sa wallet mo po galing. Okay? So, sa load po natin, yan po, nandiyan po yung dito telecommunity. Okay, so abang po natin no, yung ating load center. Ako, yan na po yung kasunod na ilalive na abang-abangan po natin yan. And so, magkakaroon tayo ng, alam mo yon yung retailer, di ba? So, tapos may mga rebates na. Diba? So, nakaka-excite, di ba? Abangan natin yung natin, sa load po natin. Okay? Then, yung smart nandiyan na po sa kasama yung token text, di ba? Sa loob niya. Tsaka yung globe naman, nakasama na rin po dyan yung TM sa loob. Okay? So, for example, ay nag-load ka po ng smart, i-type mo lang po yung number po dyan. Okay? Click mo lang po yung next, tapos i-enter mo yung amount kung magkano. Yan naman po for regular. Okay? Ayan. So, kung gusto mo naman, ayan po, makikita ka na dyan, regular, lalabas po yan. Tapos, click mo lang po yung buy now, so, papasok mo na po yun. Pero kung gusto mo naman po, naghanap po ng mga promos, puntahan mo lang po yung yung special variant. So, nandiyan po yung mga promos, no? So, click mo lang special variant. So, ngayon, kung magtataka ka na bakit wala na yung ganitong special promo. Okay, kasi bakit sa partners na po natin, kasi minsan, pag expire na po yung promo na yon, okay, hindi na kumbaga, hindi na available sa system natin. Pero yung iba, hindi yan tinatanggal kasi binabalik din naman ng mga partners na telco po natin. Okay? So, gano'n po siya. Okay, next naman po natin sa bills payment naman, nandiyan na po no, lahat ng mga available na billers natin. So ngayon, dami ng billers, 615 na. Diba? So, for example, nagabayad ka ng Maynilad, yung kliyente mo. Okay? So, click mo lang po yung Maynilad na yan. Okay? Then, i-input mo lang po yung mga information, yung mga details po dyan. Tapos yung amount. Okay? So, sa baba, babasahin nyo lang po yan no, kasi may nakalagay po dyan, real-time yung transaction, or di kaya is ang one day posted. Okay, so makikita po natin dyan. Okay, so then, click mo lang po, tapos may PIN code po yan, then click mo lang po yung proceed. So after po nyan, yan. So may resibo po yun ha. Lahat din nandito po yung makikita natin sa sa mismong natin, sa system natin, yung resibo. Okay, so pwede mong i-print, pwede mong i-screenshot na lang, send mo sa client mo. Diba? Pwede po yun. Then next naman natin, nandito tayo sa ating transfer, no? Sa ating remittance. Ayan. Nandiyan po yung GCash natin, yung Pimaya, okay? So, i-click mo lang po yung GCash kasi ito ngayon sa maraming kumikita, GCash pa lang, GCash transaction pa lang. So, gagawin mo lang, siyempre, lagay mo lang po yung 11-digit number ng magpa-cash in, okay? So, sa ngayon, ang atin po ay pwede lang tayo magpa-cash in, no? So, wala tayo yung cash out, di ba? So, input mo lang po yung customer name. So, ang customer name po, pag sobrang haba, hindi po yan mapuproceed. So, kahit isang pangalan na, dumalagay na apelyido, okay lang po yun. Importante yung number, na tama yung number. Kasi bakit pag hindi tama yan, thank you sa nasindan mo, di ba? So, dapat double check mo talaga mga appliance kasi wala naman pong wala naman pong time yan. Okay? So, double check mo lang po yan tapos may automatic na fixed na charge na 10 pesos. So, sa mga bago ha, yung 10 pesos wala ka pang income dyan sa charge na yan. Fixed po na sa system po natin yan. So, mag-a-add ka dyan. For example, ang sinend na nagpa-cash in sa iyo ay 500. So, charge mo ng 15 para may 5 pesos ka. So, ganun po siya. Okay? Depende po yun sa konsensya mo. Baka mamaya magtanong ka, nasa yung income ko, bakit wala, di ba? So, sa 10 na yan, wala ka pang income po dyan sa charge natin sa GCash, no? Mag-a-add ka po dyan. Basta beyond 10 pesos, yun po yung income mo. Then, click mo lang po yung proceed. Okay? So, ganun po siya. Ganun lang kasimple. So, sa mga naman, sino dito nakapag-transact na ng Pimaya? Sige nga, patay nga po ng 7 dyan kung napag-transact ka ng Pimaya. Meron po ba dito nakapag-transact ka ng Pimaya? Okay, wala pa. So, kapag may nagpa-cash sa'yo ng Pimaya, okay, so ang gagawin mo muna doon sa mismong client, 'di ba? Kailangan niyo muna mag-login sa mismong system ng Pimaya. For example, ako, magpapa-cash in ako ng Pimaya. Ilalagin ko muna ng Pimaya ko kasi doon kukunin yung code, no?
yung code na kailangan sa system natin. Okay? So, dun sa mismo, tas match kung magkano yung papakash in niya. Okay? So, login muna dun sa Paymaya, tapos i-click niya po yung ano doon, yung cash in, tapos yung Maya Center, tapos yung amount, input yung amount doon, tapos lalabas po yung code. Okay? So, ang ano lang po doon, si Paymaya po ay may 2% po yan. 2% na bawas. So, pag nagkupan ka doon, so pag pumasok na sa account ng Paymaya, is may list na 2% yun kay Paymaya. Sa Paymaya na po yun. Kasi sa atin, nakafix po yung 10 pesos na charge. Okay? Are you learning? Okay, so next naman tayo sa ticketing naman. Ayan. Okay, sa ticketing naman po natin, so balikan mo lang po dyan sa wallet o di kaya sa pinaka main page, punta ka sa ticketing. Okay, so then syempre i-input mo yung pin code mo. Okay, so after po niyan, yan na po yung ticketing po natin. So dito, kung meron kang ibubo, kailangan i-transfer mo lang po sa Promise Wallet. So, exchange mo lang, papuntang ticketing. Ayan. Okay, so then next, yan na po yung ticketing natin. So before ka mag-book ng flight, make sure lang po nakasit na po ang iyong markup. So sana hanapin yung markup. Nasa settings po yan. Okay, so i-click mo lang po yung parang tao yung nasa right side, no? Yung parang tao na ano po dyan. Ayan po siya. So lalabas po yan yung parang menu. Tapos click mo lang po yung settings. Then, iset mo na yung markup mo. Kasi, syempre, baka may sobrang excited na mag-book, di ba? Imagine mo, 4 yung na-book mo, tapos wala ka na set ng markup. Nako, di ba? Masakit feelings yun. Tama? So, iset mo muna yung markup mo. Sa markup natin sa domestic, no, ano po yung 500 na yun. Baka maximum na po yan. So, pwede mong babaan, pwede mong gawing 200, 100. Ang importante lang is meron kang income, di ba? So, sa international naman is 1,000, no? Pero maximum na natin 1,000. Pwede mong babaan, okay? Pero tip ko sa inyo kapag gusto niyo gusto niyo muna mag-check ng flight para at least ma-market niyo. So pwede niyo muna i-0 yung markup tapos saka mo market sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, di ba? Para mababa yung price. Kasi bakit? Every 10 minutes naman nagbabago yung price ng flight eh. Okay? Kaya pag nag-inquire na, so ipatungan mo na ng markup, di ba? So kailangan talaga is marunong ka rin na marunong kang mag-marketing sa business mo. Okay, kasi yung business po ay ano po talaga yan, dapat is magaling ka sa mga strategy, no? Okay, pwede mong gayahin yung mga pinopost ng iba, di ba? So bago mo naman gayahin, so i-like mo muna. Okay, kasi madali lang mag-download sa copy kaysa tayo mag-search, tama ba? So dapat maging ano po tayo, no? Give and take lang parang ganun. Okay? So after po yan, i-click mo lang po yung save changes, no? So, updated na po yung ano mo, yung markup mo. Okay? Tapos, click mo lang po yung home. Ayan. Balikan mo lang yung home dyan, nakikita mo yung home. Yan po yung para makapag-ano ka. Search ka na ng flights. Ayan. So, dito, okay, dito po, makikita natin dyan, pwede tayo mag-search ng round trip o rin one way. So, ibig sabihin, kapag yung puti na yan na nakatapat yung puti, di ba? Yung white. So, yan po yung sa one way yan. Okay? So, yung pula na yan, ibig sabihin, hindi yan naka round trip, no? So, pag kinlik mo yung round trip, nililipat po yung white na ano po dyan. Okay? So, kapag yan, one way lang po yan. Okay? So, dyan ka na mag-search ng flight, no? Sample ng flight na. Yan. Kaganda sa system po natin, lahat ng mga available na flights from lowest to highest. So, makikita natin sa ating system. Okay? So, makikita natin dyan, minsan sa mga details ng airlines, makikita natin yung terminal, mga ganyan, yung airlines number, okay? Makikita natin sa details na yan. So, yan yung pwede mo ipakita sa client. Mga magandang bagay dyan, sa amount na yan, kasama na yung markup mo. Okay? For example, sa amount ng AirAsia na 5,752. So, kasama na niya yung markup mo na 500. Diba? So, pwede mo pakita sa client. Pwede mo sabihin sa client mo, ma'am, friend, wala akong markup dyan kasi kaibigan naman kita. Pero sinagad mo markup talaga, di ba? Ganun ka katindi. Sabihin mo na, ikaw na lang bahala sa akin, mga ganyan. So, marketing strategy pa rin. Tama? So, kung pwede mo rin tingnan dyan, pwede mong itawag dito, i-filter kung magkano yung minimum na range ng price, di ba? So, makikita natin dyan, no, sa preferred airlines, makikita din natin yan kung gusto niya PAL, AirAsia, Cebupac, Cebu, ganyan. So, then, apply mo lang, tapos lalabas po yan. So, click mo lang po yung flight details, okay?
So, yan po yung flight details, no? Makikita kung anong araw, kung ano yung date. Okay? Yan, kung gabi man yan, kung madaling araw man yan. So, okay, so makikita natin dyan. So, sa baba, makikita po natin dyan. So, dito mo ma-review mo kung kasama ba na yung markup mo. Kasi sa markup dyan, manlalabas yan markup. Diba? Pag zero yan, wala kang markup dyan. Okay? So, pag nangyari man ng ganun, mapakita mo na. So, pwede mo sabihin, nagbago na yung price kasi every 10 minutes, nagbabago talaga yung price. Kaya kailangan dito, mabilis ka mag-book, no? Mabilis ka dapat maimayos. Kasi, nagbabago-bago po yung flight. Kasi siyempre po, marami pong nagbo-book, marami nagto-travel. So yung mga available seats na yun, yung price na yun, is posibleng nakuha na, di ba? So mga ganun po siya. Then, kung yan na po yun, nagustuhan na, click mo lang po yung booking, okay? Tapos dito mo na i-input yung details ng customer mo na gusto magpa-book. Okay, ito yung kailangan na requirements. Okay, so pag mayroong kliyente na gustong pa-book, dapat kunin mo yung ID niya. Okay? Para at least tama yung input mo dito. Kasi minsan kapag chat na details lang, kahit sabihin natin mali yung kliyente mo, syempre para hindi magkaroon ng concern or ano lang, double check, ma-double check mo lang. So, hingi mo yung ID talaga. Diba? Kasi yun naman yung importante doon eh. Kapag once na may mali dyan na na spelling lang, no, possible baka hindi siya makaalis, na hindi makalipad. Tama? So, dapat kunin yung ID. Okay? So, i-input lang po diyan. Tapos dun sa amount ng na amount ng ticket natin, wala pang kasamang baggage po 'yon. Pag may naka-add baggage. Pero yung may kasama siyang baggage, yung free na baggage na 7 kilos. Pero kung mag-a-add ng 20 baggage, 20 kilo baggage, mga ganyan, so, ibang price naman na po 'yon. Okay? Pwede mo tanongin yung kliyente, "Ma, may add baggage ba to or wala? Or hand carry lang?" Okay? Hand carry 7 kilos. Sabi ng kliyente mo, hand carry ko lang tong 30 kilos. So, i-check na po yun. Okay? So, kailangan makipag-proper communicate ka rin sa kliyente mo para babalik-balik sa'yo. Ito pinakamalupit. Pag magandang service mo sa client mo, okay? So, magre-refer yan. Di ba? Magre-refer yan sa iba niyang mga friends na travel din. Kaya maging ano po tayo, maging mabait tayo sa ating mga customer. Kasi nga, nagninegosyo ka na. Okay? So, dito, i-input mo na yung mga details po dyan. Okay? Tama, kailangan tama. Ayan. So once na double check mo yan, click mo na lang po yung confirm. Oh. Okay, so may mga free rolls po tayo ha. So lalo na kung may mga cancel, mga rebooking. So case to case basis naman po yan. Okay? Ayan. So minsan din, pag mayroon ka na encounter, kapag click niyo po yung confirm booking tapos parang merong error namang lalabas. Okay? May mga instances po yan kasi minsan, matagal na nakahang yung account natin, hindi natin na-log out. Diba? Okay? And then, minsan din naman, kung bakit hindi siya nag-confirm, kasi matagal na siya na lumagpas na ng 10 minutes. Tama ba? So, kailangan 10 minutes, kailangan mabook mo na siya. Kasi nga, nagbabago yung flight. Okay? So, di kaya, gagawin mo lang po is, i-clear mo lang po yung cache ng cellphone, ng device mo. Okay? So, i-clear mo lang po yun, di kaya log-in, log-out mo. Okay? Tapos, siyempre, may mga bagay talaga, pag ganun nangyayari, okay? So, pag nagbabago yung price, ganun po talaga. Nagbabago-bago talaga yung flight, nagbabago yung ng price ng ticket natin. Okay? So, wala tayong yung kumbaga, yung kasi binabato ng partners po natin. Okay? So, minsan yung price na gusto natin nawawala na. Kasi possible yung flight na yun is nakuha na ng iba, yung seat na yun. Possible din na wala ganong pasahero sa airlines na yon, nalipat sa iba. Maraming case po yan. Okay? Kaya, pag meron kayo na-encounter na error sa mga transaction mo, mag-ano po tayo, kumbaga mag-create po tayo ng customer support. Okay? So, yon. After po niyan, i-click mo lang po yung confirm booking. Okay? So, pag may nakalagay dyan na insufficient wallet balance, so ibig sabihin wala kang punto. Diba? Hindi niya magpo-proceed. So, transfer mo lang po siya. Okay? So, pwede mo siyang i-explore hanggat wala ka pang fund para at least merong mapamiliarize ka sa system natin. Okay? Explore mo lang po yan. Then, pwede mo i-share yung ating itinerary, no? So, yun, di pa naman confirm booking yan. Ano pa lang itinerary lang po yan. Okay? So, yan po yung itsura ng natin, yung itinerary po natin. Okay? So, sa status po niya, may makikita ka dyan na confirm at saka hindi pa na processing pa, mga ganyan. Okay? So, ngayon, kapag meron ng ticket, di ba? Pag meron ng available tickets, okay, yun po yung isisend mo sa kliyente mo.
Okay? So, pwede mo nang i-promote, pwede mo i-share. So, kapag nag-promote ka naman na nakapag-book ka, make sure lang na i-hide mo naman yung pangalan niya, burahin mo siya. Kasi makamay, nagtago pala yung client mo na yon, di ba? Malalaman, di ba, yung flight niya. Okay? So, yung iba naman, minsan, binura nga yung, yung pangalan, tinag mo naman. So, malalaman pa rin. So, kailangan is, lang, i-hide mo lang yung, yung PNR, tsaka yung PNR number, i-hide mo lang po. Tsaka yung airlines, reference, mga ganyan. I-hide mo lang po yun. So, ngayon, tatanungin mo, so, John, di saan makikita yung terminal ng airlines? Okay? So, may mga tanong na gayon, tama ba? So, gagawin mo lang po, syempre, minsan mayroon na sa system natin, makikita natin sa baba sa details, o sa terminal. Okay? O di kaya, gagawin mo, syempre, hanapin mo pwede mong gamitin si paring Google. Okay? So, pag naghanap ka ng terminal sa system natin, lalabas naman po yun. I-type mo lang yung, kung hindi lalabas sa PNR number, lalabas po yan sa airline number, o di kaya sa airline reference, no? So, lalabas po yun yung, yung flight doon. Okay? Tapos makikita mo kung saan terminal. Okay? Gets? Malinaw ba? Malinaw? Ayan. So, yan. Actually, hindi pa tayo tapos kasi yun po yung sa ano pa lang natin. Sa ating PowerPoint, no? Kasi sabi ko nga ito po ay ano pa lang po yung PowerPoint natin. So, magana po tayo magla-live, magla-live share po tayo para makita natin yung ating iba pang mga services.